Ang China po, tuloy-tuloy ang pagbagsak po nila. Dahil sila rin po ang may kagagawan. Hindi pa po sila natuto sa leksyon na pinagdaanan ng kanilang bansa o baka hindi pa nila nare-realize na may mali sa ginagawa po nila. Mas lalo po nilang pinatitindi yung crackdown sa malalaking kumpanya sa kanila pong bansa dahil po umano sa issue po ng korupsyon. Patong-patong ngayon ang problema po ng China. Hindi maididinaya ng mga pro-China dito sa Pilipinas. Bakit ko nasabi na naman na may pro-China, mga kaistorya? Kasi gumagamit po si China ng mga pro-China sa loob po ng social media para papugiin po ang imahe ng China. Samantalang sa katotohanan, bumabagsak po sila. Samantalang sa katotohanan, namimilipit sila ngayon. Hindi nila yun maitatago, mga kaistorya. Magsimula po tayo sa atin pong discussion. Pakishare po at pakilike. Xi Jinping to go after ants and flies as he intensifies his crackdown on firms. Dati ko nang ginawan ng content ilang beses na, mga kaistorya, yung crackdown ni China. Yan po yung strict anti-spy policy ni China na kung saan yung mga kumpanya pinaghihinalaan nila na baka nagagamit umano sa pag-i-spy sa kanilang bansa. At ito, mga kaistorya, medyo may pagkakaiba naman itong crackdown na ito. Dahil naman ito, mga kaistorya, sa issue po ng corruption. Alam nyo ba? Talamak ang corruption sa China. Opo, mga kaistorya, anong sabi dito? Papasadahan ko lang ito saglit para hindi tayo humaba. Chinese leader Xi Jinping has vowed to go after flies and ants as part of an intensifying anti-corruption campaign. Linaw naman ha, anti-corruption campaign that will target industries such as finance, energy, and infrastructure. Yung infrastructure nga nila, yung estate developer, yung mga real estate developer, mga kastor, pati na finance, ha? Yung mga banking system nila, hindi naman mga, kundi pinakamalaki, yung Zhongxi. Nagdideklara na nga ng pagkalugi, bankruptcy, tapos lalo pa nilang hihigpitan, o di pa paano, di lalo silang babagsak. Sila rin po ang gumagawa ng sarili po nilang ikakapahamak. Siguro hindi pa nila nare-realize na mali yung ginagawa ng gobyerno nila, mga kaistorya. Dapat ma-realize nila. Ginagawa nila ng paraan, pero hindi nila masolusyonan. Tanong, ngayon bang 2024, may babangon ba ng China ang kanilang ekonomiya? May kasagutan maya-maya sa bandang dulo, mga kaistorya ng talakayan po natin. Tinapos ng China ang taong 2023 na bagsak ang ekonomiya nila. Na masasabi ko, base sa mga nababasa kong news article, mga kaistorya, international media naman ang akin pong nare-research, masasabi ko China rin po ang may kasalanan. Hindi nila makita na mali yung ginagawa nila. China will tackle hidden risks and increase the punishment for people who offer bribes. She was quoted as saying at a Monday meeting of the Communist Party Central Commission for Discipline Inspection, its top anti-graft body state media reported. While there had been an overwhelming victory in the decade-long anti-corruption push, the situation remained complex. She said, sila naman maminahad na sila. Ang higpit-higpit ng anti-corruption campaign nila. Pero nananatiling masalimot ang sistema ng korupsyon sa bansa nila. Xi Jinping na mismo ang may sabi. In the face of such a complex situation, there can be no stopping, slacking, or compromising on anti-corruption. We will deepen the rectification of corruption, empower concentrated capital-intensive and resource-rich sectors, he said. The party will punish the corruption of flies and ants to give the masses a greater sense of gain. Ganda sana, no? Pero ang realidad, ito. Yan ang realidad, mga kaistorya, sa China. Isang talamak
na korupsyon. Report ito, 2023 ha. Ayan no. Ayan no. Sa baba, yung petsa. China records over 36,000 corruption-related cases in first half of 2023. First half lang po yan ng 2023 ha, hindi buong taon ng 2023. Malala, malala mga kaistorya. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa China. Pagtatakpan, hindi. Binabalita, Istanbul. China handled over 36,000 cases involving corruption that affected the public interest in the first half of 2023, local media reported on Monday, citing authorities. Additionally, more than 52,000 individuals underwent actions such as criticism, education, assistance, or punishment in response to these cases, China's highest supervisory and anti-government authority announced as reported by local daily Global Times. This involves not only punishing activities like embezzlement, misappropriation, false reporting, and extortion, but also strengthening their oversight. The Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China, the National Commission of Supervision said the top anti-corruption watchdog pledged to eradicate corruption at the grassroots level in several domains. These areas include employment, entrepreneurship, education, healthcare, pensions, social security, ecological and environmental protection, workplace safety, food and drug safety, law enforcement in the judicial system, public and private sector, apektado po ng korupsyon sa China. See, yan ang nangyayari sa China. Mas pinatindi pa nila ang anti-corruption campaign nila. Pero ang katotohanan, hindi po nila masolusyonan na mga kaistorya. Hindi. Hindi. Yung report na binasa ko sa inyo, first half of 2023 lang yan, mga kaistorya. Hindi yan buong taon ng 2023. See? Paano pag sasabihin na malakas ang China? Kaya nagkukunwari silang malakas? Nananakot pa ng giyera? Ha? Lalo ngayon nakita nila mga kaistorya na matindi po ang kilusan po, ang partnership po ng Amerika at ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. So umaangal po mga kaistorya na ho. Umaangal si China. Kunyari ang lakas-lakas nila pero sa katotohanan sa loob ng bansa nila weak sila. Bagsak po sila. Masalimuot yung sitwasyon ngayon sa loob ng ekonomiya ng China. Yan yung ginagamit nila na taktika. Ang tawag dyan mga kaistorya, art of war. Inspired by the tawag dito, yung ideolohiya, yung taktika ni Sun Tzu. Isang mataas na military official po ng China sa kanilang history. Ginagamit po nila yun na kapag ika-ika mahina, magkunwari ka-ika na malakas. Yun po yung ginagawa ni China ngayon. Ito pa. Pakita ko pa sa inyo. Palakihin ko ulit. Chinese wealth manager Zhong Ji files for bankruptcy liquidation. Yan po yung banking system network sa China. Yan yun. Nag-lugi na sila. Bagsak na. Beijing, January 5, Reuters. Chinese wealth manager Zhongxi Enterprise Group has filed for bankruptcy liquidation after failing to repay debt bound din sa utang, no? As the firm grapples with a deepening property market downturn. Zhongxi applied for bankruptcy on the grounds it could not repay its due debts. Hindi na nila kayang bayaran yung utang nila and its assets were insufficient to pay all its debts. A court in China's capital, Beijing, said in a statement on Friday. The court said it accepted Zhongxi's bankruptcy liquidation application in accordance with China's enterprise bankruptcy law. See? Banking system po yan. Alam nyo, mula sa gobyerno hanggang sa mga naglalakihang kumpanya, pababa po sa maliliit na tao na nagsisikap mag-ipon sa bangko, apektado yan. Apektado yan. Nagkakagulo ngayon sa China, mga kastor. May mga balita nga, maging sa ayun, sa YouTube, severe financial crisis, Chinese banks freeze citizens' assets. Freeze.
yung mga assets po ng taong bayan, yung mga deposito po nila, yung inihipo nila sa bangko, hindi nila ma-withdraw dahil freeze po. Paktay. Kawawa. Kawawa taong bayan nila. The worsening woes at Zhongxi, a major player in China's $3 trillion shadow banking sector, roughly the size of the French economy, add to worries that the country's property debt crisis is spilling over into the broader financial sector. Yan ang tingnan nyo. Tingnan nyo. Sana malugmok na sila ng tuluyan para wala silang pambayad sa mga bla. Unti-unti na silang nalulugmok. Ang masaklap ito, ang laki-laki pa ng ginagastos ni China. Sa ibang content ko na gagamitin yung referensya na yun. As per what the Meta report said. Ang sabi, talagang bilyon-bilyong dolyares umano ang ginagamit ni China para papugiin ang imahe nila at para atakehin sa social media mga kaistro yung kalaban nila. Isa doon ng Pilipinas at ang Amerika, inaatake nila sa social media. Gumagamit sila ng mga pro-China. Worldwide yung kilos nila. See, sa halip na i-address po nila ang problema ng ekonomiya nila, dumadagdag pa sila ng panibagong problema sa bigat na dinadala ng bansa nila. Ito pa, ginawan ko rin ng content yan sa nakaraan mga ka-stories. Isa kong sa matagal na nga sumusubaybay sa akin. Yun naman budget sa military ng China, mas malaki ang inilaan nilang budget sa kanilang military kaysa sa ekonomiya nila. Ay anong inaasahan mong pag-aangat ng ekonomiya? Kung ganun pala. Di ba? Ay samantalang ang bumubuhay sa bansa nila, ang bumubuhay sa military nila, ekonomiya nila, ba't mas pinaglaanan nila ng mas malaking budget ang military nila? Kaysa i-address yung malaking problema ng ekonomiya nila. So may mali nga. Ang problema doon, hindi yun nare-realize ni China. Hindi. Mas hinigpitan pa nga nila yung crackdown nila sa malalaking kumpanya So anong ini-expect nga? Di mas lalo silang babagsak. Mas lalong babagsak ang ekonomiya nila. Tuloy natin. The company, which has sizable exposure to China's real estate sector, apologized to its investors in a letter in November that said it was heavily insolvent with up to $64 billion in liabilities. Nakaw po. Nakaw po. Police in Beijing, where the firm is based, later launched an investigation into suspected crimes committed by Zhongxi and said it was looking into many suspects involved with the company. Wala nang bago. Pag nalulugi, ang kumpanya, mga kastor sa China, iniimbestigahan nila. Dito sa Pilipinas, pag nalugi, may ganyan. Zhongxi did not immediately respond to a Reuters request for comment. China, highly indebted property sector has been reeling from a liquidity crunch since 2020. Defaults by developers since late 2021 have impeded economic growth and rattled global markets. Yan ang kalagayan nila ngayon. Ito pa. Foreign investors are selling assets in China and may not jump back in next year, expert says. Kasi binibenta nila yung assets nila sa China. At posible di na bumalik sa susunod na taon. Ngayong 2024, December 30 ito. Anong sabi dito? Foreign investors, palakihin ko. Foreign investors have been bailing on China as its economy slows and tensions with the US escalate. See? Involves si US. Talo talaga si China. Paano nakikipagkompetensya sa global dominance? Ang kinukompetensya niya si Amerika. And next year may not see a big rebound in capital inflows. That's according to Mary Lovely, a senior fellow with the Peterson Institute, who told Bloomberg TV on Thursday that although President Xi Jinping has acknowledged the importance of foreign capital, Beijing's policies continue to have a chilling effect on investment. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, crackdown, corruption campaign, strict anti-corruption campaign at anti-spying law nila. Di pa ba nila yung nare-realize? Our latest finding
is that not only has foreign investment into the country fallen, but the foreign investors are actually selling assets into China. Yung findings umano nila, hindi lang umano yung mga foreign investment ang bumabagsak sa China, pero ang katotohanan umano, mas mismong mga foreign investors, yung mga assets nila sa China, ibinebenta nila. Something that we haven't seen before. Isang bagay umano na hindi pa nangyari sa China. Ngayon lang nangyari. That comes as offshore investors have been turning bearish on Chinese stocks, with 2023 marking their lowest ever amount of purchases in mainland shares. Bagsak. Bagsak mga kaistorya. In China, the leadership will likely maintain strict regulation. Yun nga yun of foreign companies while giving the Communist Party a bigger role in managing the economy, she said. Meanwhile, U.S. policy will also likely to continue prioritizing a shift of supply chains away from China. Sinong talo ngayon? China. Eto pa. Foreign investors have snatched back nearly 90% of the money they put into Chinese stocks this year. Okay. So totoo, yung naunang report kanina. Foreign investors are yanking their money out of the Chinese stock market, and this year could mark that the smallest year of foreign inflows since 2015, since peaking at 235 billion yuan in August. Net foreign investment in Chinese shares is down 87% this year to just 30.7 billion yuan. Laki, no? From 235 billion yuan, bumagsak po sa 30.7 billion yuan na lang. According to Financial Times analysis of data from Hong Kong's Stock Connect, that means about $29 billion has been sucked back out of China-listed stocks in 2023. Kahit po sa YouTube, mayroon mga ganyan, no? Ayan, no? Sabi dito, sa China Observer, massive crowds of Chinese escaping Beijing, Shanghai, Guangzhou, filling trains stations to the brim. Sabi naman dito sa isa, severe financial crisis, Chinese banks freeze citizens' assets. Yan naman po ay si China Insider. Totoo nga, China Insider and China Observer. Totoo nga may nangyayaring ganun sa China, mga kaistorya. Ito pa. Kala nyo yun lang? Ano sabi dito? China factory activity in December posts worst contraction in 6 months. China's factory activity shrank. Lumubog. Bumagsak. Sabi sa amin sa Bicol, ruso. Ibig sabihin ng ruso, biglang bagsak. China's factory activity shrank in December to the lowest level in 6 months, fueling expectations to the government may have to act soon to add impetus to the economy. The official Manufacturing Purchasing Managers Index declined to 49, the National Bureau of Statistics said in a statement on December 31 that was weaker than the median forecast of 49.6 by economists in a Bloomberg survey and matched the reading seen in June. Engaged in non-manufacturing activity rose to 50.4 from 50.2 in November, boosted by expansion, so on and so forth. So, ramdam talaga sa halos lahat ng sektor sa China ang pagbagsak ng ekonomiya nila. China's Xi Jinping warns of economic winds and rains as recovery disappoints. Chinese leader Xi Jinping urged his countrymen to brace for more economic challenges in the year ahead. Nag-warning na si Xi Jinping. Alam nila, ramdam nila. Sounding a cautious note as a string of weak readings highlights the many headwinds facing the world's second largest economy. In the path ahead, winds and rains are the norm, she said, and so on and so forth. Bumabagsak sila, mga kaistorya. Ang tanong, ito na. Ngayon bang 2024, kung tinapos ng China ang taong 2023 na bagsak ang ekonomiya nila, ngayon bang 2024, makakabangon sila? Yun ang malaking katanungan.
Can China get its economic miracle back on track in 2024? Inquirer po yan. Meaning, dito po mga ka-istorya sa Pilipinas, nababalita na po ng local media ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Yun ang ibig sabihin nun. So, paano pagtatakpan ang totoong kalagayan ng ekonomiya ng China kung hanggang dito sa Pilipinas nakarating na pala ang balita? Okay, makakabangon ba ngayong 2024 ang ekonomiya ng China? Basahin natin. China's disappointing post-COVID recovery has raised significant doubts about the foundation of its decades of stunning growth and presented Beijing with a tough choice for 2024 and beyond. Take on more debt or grow less. The expectation were that once China ditched its draconian COVID rules, consumers would burst back into malls. Foreign investment would resume. Factories would rev up and land auctions and home sales stabilize. So, ang expectation ng China, babalik sa normal uli. Yung kalagayan ng ekonomiya nila pagkatapos po ng napakahigpit nilang mga patakaran. Dahil dun sa COVID-19, tinatawag nga nila yung mga patakaran sobrang higpit. Draconian COVID rules. Tuloy natin sa baba. Instead, sa halip ika, eto na, kabaliktaran ang nangyari kaysa sa inaasahan ng China. Instead, Chinese shoppers are saving for rainy days. Foreign firms pulled the money out. So, totoo nga. Totoo nga na yung mga foreign investors, binabawi, nilalabas na nila yung pera nila sa China. Totoo, local media nang may sabi. Manufacturers, ano ba yun? Manufacturers face waning demand from the West, local government finances wobbled, and property developers defaulted. The dashed expectation have partly vindicated those who always doubted China's growth model, with some economists even drawing parallels with Japan's bubble before its slow decades of stagnation starting in the 1990s. China skeptics argue Beijing failed to shift the economy from construction-led development. Ano ba yung construction-led development na tinutukoy dyan? Kasi ang nagpaboom talaga sa kanila, mga kaistorya, yung sektor po ng real estate. Ang problema, nagdeklara nga ng pagkalugi bago pa itong binanggit natin kanina dito, mga kaistorya, na isang malaki na namang kumpanya. Nangyari na, yung Evergrande, yung pinakamalaki talagang real estate developer sa China, nagdeklara yun ng pagkalugi. Ang sabi, nag-ooperate na naman, pero hindi po nakakabangon pa ng tuluyan. Tapos ito sinundan na naman. Isa na namang bago o isa na namang malaking real estate developer nagdeklara ng bankruptcy. Tapos yung Jiangxi, isang network yan banking system group po yan, nagdeklara ng pagkalugi. Susunod-sunod ang dagos sa China, to consumption-driven growth a decade ago when it should have done so. Since then, debt has outpaced the economy, reaching levels that local governments and real estate firms now struggle to service. Nahihirapan sila. Ibang-iba ang kalagayan sa Pilipinas. Tayo, ini-expect, mangunguna tayo. World Bank mismo. Mangunguna tayo, mga kaistorya, ekonomiya natin ngayong 2024 sa Southeast Asia, samantalang si China bumabagsak. Laki ng pagkakaiba, no? Laki ng pagkakaiba. Tuloy, sa ibaba. Wait, saan ba ako pumunta? Policymakers vow this year to boost consumption and reduce the economy's reliance on property. Ano yung consumption? Yung mga produkto na may bumibili. So, ibig sabihin, mas patitindihin nila mga kaistorya yung production. Ini-expect nila na yung mga produkto, mas marami ang bibili. Beijing is guiding banks to lend more to high-end manufacturing away from real estate, manufacturing and production. But a concrete long-term roadmap for cleaning up debt and restructuring the economy remains elusive. Dito pa lang yung tanong, masasagot na natin. Makakabangon ba ang ekonomiya ng China ngayong 2024? Ang sagot, malabo. Hindi kinakikitaan ng malinaw na kasagutan. Whatever choices China makes, it will have to account for an aging and shrinking population. Isa pa yan, yung shrinking population po nila. Tumatanda ang populasyon ng China. Tumatanda din po ang military nila. Tumatanda din po mga kaistorya ang labor force nila. Natural.
Isa pang pagbagsak ng dahilan nila, yung kanilang unemployment rate ng mga newly graduate po. Di nila kayang i-address. Tinukoy nga yun ni President Joe Biden, mga kaistorya ng Amerika. And the difficult geopolitical environment as the West grows wary of doing business with the world's #2 economy. Isa na yan, yung ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Why it matters? China likely grew 5% or so in 2023, outrunning the global economy. However, beneath that headline is the fact China invests more than 40% of its output, twice as much as the United States, suggesting a significant portion that is unproductive. That means many Chinese don't feel that growth. Yung pag-unlad umano na sinasabi ng gobyerno ng China, di naman nararamdaman ng mga mamamayan nila. Youth unemployment top 21% in June. Yan yung sinabi ko kanina, newly graduate, di nila kayang bigyan ng trabaho. The last set of figures before China controversially stopped reporting. Tinigil nila kasi kontrobersya na Malaking balita University graduates who studied for advanced economy jobs are now taking up low-skilled positions to make ends meet while others have seen their wages cut. Napipilitan na tanggapin ang trabaho na hindi naman angkop, mga kaistorya, dun sa kursong kinuha nila. Ang taas ng expectation dahil mataas yung kursong pinag-aralan, bumagsak lang sa mababang klase ng trabaho. Yun po ang ibig sabihin po dito. In an economy where 70% of household wealth is parked in property, homeowners are feeling poorer. Even in one of the few bright spots of the economy, the electric vehicle sector, a price war is causing pain downstream for supply. Nahihirapan. The national so on and so forth. What it means for 2024. China's problems give it little time before it has to make some tough choices. Policy makers are keen to change the structure of the China economy, but reform has always been difficult in China. Nahihirapan po sila. Yun ang realidad. Nahihirapan silang resolbahin yung problema ng bansa nila. Nahihirapan po silang resolbahin ang pagbagsak ng ekonomiya nila. Yun sa madaling salita po. Yun. A push to boost welfare for hundreds of millions of rural migrant workers who could, by some estimates, add 1.7% of GDP in household consumption if they had similar access to public services as urban residents, is already stalling due to the two wars about social stability and costs. See? Paano nila i-dispute ito, mga ka-story? Bagsak po talaga ang ekonomiya ng China. Sunod-sunod po ang dagok sa kanila. Malala ang korupsyon. Yung mga naglalakihan pang kumpanya sa China, nagdedeklara ng pagkalugi. Pati banking system nila bagsak, lugi. Gobyerno nila mismo nun, apektado. Mula sa gobyerno nila hanggang sa mga naglalakihang kumpanya, hanggang pababa po sa maliliit na mamamayan na may deposito sa bangko, apektado nun. Tapos mga foreign investors pa, nagsisilayasan sa kanila, inilalabas yung pera nila, binibenta yung mga assets nila sa China. Saan pupulutin ang ekonomiya ng China kung ganun? Nahihirapan sila. Tapos ito, ganun na nga ang sistema, nilalayuan na sila, nilalayasan na sila, iniiwasan na sila ng mga foreign investors dahil sa strict policy ng gobyerno nila. Dahil po sa anti-spying law nila, anti-corruption campaign ng gobyerno nila, mas pinahihigpit pa nila samantalang nilalayasan na nga sila. Dapat ang ginagawa nila, binabawasan nila ang paghihigpit. Dapat ang ginagawa nila, mga ka-istorya, gumagawa po sila ng paraan para pumasok lalo ang mga foreign investors sa kanilang bansa. Hindi. Sa halip mas sinihigpitan nila, di mas nilalayuan sila. Nilalayasan pa nga sila. Saan pupulutin sila ngayon?